Yesterday po, the Palace communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response. Ayan na. Oh, so ito na, sinatinanong na, sinabi ni Claire Castro na mga Duterte daw kasi pro-China. Sila daw, mga Marcos, pro-Philippines. Tanga talaga putang ina, no? Boba talaga ang putang ina. O una-una sa lahat, sabi ko nga ito si Pangulong Duterte, noong siya ang presidente, minura niya ang Amerika. Bakit? Kasi nga, putang ina ka, bibentahan mo ko ng armas? Hindi ka magbibigay sa akin ng aid? Di wag. Kung sabi nga niya na putang ina ka, ako ang hindi mo pwedeng kontrolin ng Pilipinas at ang mga Pilipino. Pakyo ka. Sabi niya, bakit? Hindi mo ko bibentahan ng armas? Di wag. Meron naman China, mas mura pa. Meron naman Russia, mas mura pa. Wala pa kondisyon. Di wag, nek-nek mo, pakyo ka, pinagmumura niya. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Di ba in-invite siya ng Russia ni Vladimir Putin. Puta, layo nun. Inimbita siya. Saan ka naman? Puta, ito si Bongbong, baka hindi kilala ng kahit yung presidente ng Cambodia baka ayaw imbitahin niya, ulul na yan . Kay Donald Trump, nung panahon ni Donald Trump, putangin na. Nagkakandara pa si Donald Trump kay Pangulong Duterte. Gusto pong punta ng Pilipinas, gusto pong papuntahin si Pangulong Duterte sa Amerika. Nung sabi ni Pangulong Duterte, ayokong punta dyan sa Amerika. Wala ka sa buhay mo. Congratulations sa iyong pagkapanalo, brother. Pero ayaw magpunta dyan, layo-layo. Di ba ganyan si Pangulong Duterte? Pa hard to get? Anong ginawa ng China? Di ba? Kausapan China. Maraming mga dealings with China. May mga barel. May mga helicopter and so on and so forth. Anak ng tokwa. Yung Amerika, anong ginawa ng Amerika? Parang aso. Parang aso na sunod sa Pilipinas. Uy, sali ko dyan. Di na, bati na tayo. Di ba? Yung Amerika mismo ang nakikipagkasundo sa atin. Hindi tayo ang nakikipagkasundo sa Amerika at hindi tayo nagpapatakot sa mga banta nila na hindi na kayo ganito, hindi na kayo ganyan, sasanctionin namin kayo. Ano sasanction mo sa amin? Di ba? Wala naman kami ginagawa masama sa'yo. Nasanction ba nila si Pangulong Duterte? Nung panahon nila, hindi. Bakit? Kasi nga, wala namang ginagawa si Pangulong Duterte na nakakasakit sa Amerika. Di ba? Yung pagmumura niya sa Amerika, karapatan niya yung bilang isang presidente. Takutin ka ba naman na kapag ka hindi mo tinigil yung iyong mga kalokohang war on drugs mo dyan, hindi ka namin bibentahan ng mga helicopter. Ulul, di wag. Ang ina mo kami nasisira dito . Yung mga kabataan namin yung nasisira rito, nire-rape yung mga lola, ninanakawan yung mga sariling mga magulang. Tapos sabi mo, ihinto ko yung war on drugs. Ulul. Ikaw sasabihan nyo ako na crime against humanity. Putangin na nyo, pinasabog nyo Syria. Pinasabog nyo ang Iraq. Ang dami nyo napatay sa mga missile nyo. Tapos ako sasabihin mo na mamatay tao ako. Diyan sa Amerika Sabi nga diyan sa Amerika, yung hate crime ang taas-taas, yung mga pulis na puti pagka egoy yung hinuhuli, kala mo hayop pero pag puti yung hinuhuli parang alagang-alaga, di ba? Unahin mo yung problema mo dyan sa domestic problem mo kaysa dito. Dami rin drugs sa inyo, problema kayo sa border ninyo, unahin nyo yan, huwag nyo kami pansinin. Hindi nyo kami pag-aari. Di ba ganun si Pangulong Duterte? Narinig mo ba yan kay Bongbong? Hindi. Kasi nga tanga. Walang alam. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent
foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to... Ayan, bobo kasi si Franz Castro, pro-China daw si Inday Sara. Ngayon, nag-get back at you siya. Nasaan yung foreign, yung Philippine Philippine policy nyo for yung foreign policy nyo na dapat meron kayo? Independent foreign policy. Nasaan yung independent foreign policy nyo? Independent foreign policy meaning yung yung wala tayong hindi tayo na-i-influence. Walang impluwensya ng kahit na sino. Nasaan yun? Ano yung foreign independent independent foreign policy nyo? Ilabas nyo. Wala may lalabas siya si Claire. Wala ang trabaho ni Claire, hindi naman maglabas ng mga kung ano-ano para sa gobyerno eh. Ang trabaho ni Claire, awayin lang naman yung mga Duterte. Yun lang naman talaga trabaho niya. Oo, which is very effective naman talaga siya kasi she's one of the most hated and dubbed as the most stupid spokesperson ever sa Pilipinas. Develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo, diba? Malinaw na malinaw ang sinabi niya. Diba? Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Wag nilang pasagutin yung mga nagtatanong na sabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nilang narrative yan na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ba kikiling sa isang superpower na kalaban kung may problema ka? Kumbaga, may problema tayo sa China, so bakit tayo kakampi sa US? Para magkaroon ka naman ng dignidad as a country, wag yung parang nagtatago ka sa saya ng iyong nanay. Aray! Ang sakit! Bading, walang bayag. Si BBM. Sa ngayon, naku po, Diyos ko. Na, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Ma'am, may mga pumupuna po sa nagkitabi ng po sa Australia. Ikaw lang kanya kasi para sa mo or para sa so once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakapag even if you are on personal travel? Ayan, usapin na to, biyahe. Ito kasi si Claire Castro, binibigyan niya na mali siya yung pagbiyahe-biyahe ni Vice President Inday Sara. Na parang si Bongbong Marcos hindi umaalis ng Pilipinas. Tinagurian nga yan na most traveled na president. First half ng kanyang panunungkulan, walang ginawa si Bongbong kundi umikot sa buong mundo. Ang masaklap nito, kasama pa yung mga tsuwariwap niya na tayo nagbabayad ng kanyang trip, tapos kasama yung mga kaibigan niya.
kasama yung mga kupal na mga tsuwariwap, mga media, na mga binayaran niya, kasama lahat. Paikot-ikot sila sa buong mundo. Lahat na lang sabi ko nga sa inyo, nakakahiya si Claire Castro para sitahin itong pag-alis-alis ni Inday Sara. Ay unang-una sa lahat, dinala nyo sa ibang bansa yung tatay niya. Anong gusto nyong gawin? Hindi niya bisitahin yung tatay niya. Ikaw kaya, daling ko yung tatay mo sa impyerno, hindi mo mapupuntahan sa impyerno yan kung may access ka? Pupuntahan mo yan. Tanga ka ba? Hindi ba sabi ni General Torre nung hinuli yung tatay niya na doon nyo na lang siya dalawin sa detention facility sa Dahig? Pwede nyo naman siyang dalawin at kausapin doon eh. Sabi pa nga ni Torre, sagot niya yung pamasahe. Hindi na nga niya ginagawa. Sinungaling talaga yan eh. Sagot ko na pamasahe nyo. Di ba? Mahal-mahal na pamasahe. Mura lang yun. Sagutin mo pamasahe namin. Oo. Gumanon siya, di ba? So dinala mo si Pangulong Duterte doon. Sabi ni Torre, pwede siyang bisitahin doon. Tapos nagre-reklamo ka, Claire, na binibisita nila yung tatay nila na nakakulong, pinakulong ninyo. Dapat hindi ka nagre-reklamo, putang ina nyo in the first place. Di naman pupunta yung mga yan sa Hague kung hindi nyo dinala rin yung tatay niya eh. Kung di ba kayo gago eh. Dinala nyo doon, natural pupunta sila doon, putang ina nyo. For the past 3 years, nandito tatay nila. Nakikita nyo naglalaboy yung mga yan? Di ba ang laboy ng laboy yan si Bongbong, putang ina yan. Ang dami ng ginastos niyan. Alam mo yung pag yan umaalis si Bongbong, yung hagdanan, pinupuno ng bulaklak, dapat yung barbed wire eh. Bubog, tsaka barbed wire dapat nilalagay dyan eh, sa hagdan pag aalis sila mag-asawa. Tsaka bak eh, dapat ganun eh, dahil mabaho naman sila pareho eh. Mantakin mo ilang bulaklak na yung sinayang nila na inilalagay sa hagdan sa tuwing umaalis sila tsaka bumabalik ng Pilipinas. Tangina nyo, baka milyon na ginastos natin dyan sa mga bulaklak na yan. Bulaklak pa lang yan. Mga hayop kayo. Tapos ito, sila Inday Sara, pumupunta sila sa tatay nila sa Dahig, naghahanap sila ng bansa kung saan pwede yung tatay nila. Tangina nyo, pinipigilan nyo. At saka, pag pumunta si Inday Sara sa ibang bansa at umattend ng mga gathering ba ng mga Kano? Hindi naman, gathering ng mga Pinoy. Walang ginastos na pera ng gobyerno, gathering ng mga Pinoy, iniimbita siya para magsalita. Vice President din siya ng mga Pilipino sa ibang bansa. So bakit hindi niya pupuntahan? Hindi ba? Painggit lang kayo kasi si Bongbong, putangin lang yan, kahit sa binyag. Hindi alam mo yan. kasi, hindi kasi nila naiintindihan. Si Bongbong hindi imbitado. Kahit saan, dahil walang kwentang tao. Ito si Inday, ang daming invitation ng mga Filipino community. Hindi ba? Ano magagawa nyo? Huwag nyo ikukumpara. You cannot compare Dorian to Alateris. You cannot compare Apple sa Kamyas. Di ba? Magkaiba yan. Hindi nyo, si VP Sara iniimbita ng mga Filipino community kasi mahal sila ng mga Pilipino sa abroad. Si Bongbong, sinisigawan nun, hindi pinapansin ng mga Filipino community kasi salot sa lipunan. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Wala, bobo ka pala eh. Bobo talaga sila, Inday Sara. Huwag ka na magtanong. Hindi sila mga bobo, mga tanga, mga inutil pa sila. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately, ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Saka sino ka ba kasi Claire Castro
para hanapan at tanungin ang isang pangalawang pangulo sa mga sa mga biyahe niya. Hindi naman yan, that's beyond your pay grade kasi aso ka lang naman eh. Aso ka lang naman, so hindi ka dapat maghanap kung anong ginagawa ni VP Sara. Ang tao naghahanap kung anong ginagawa ng putang inang Bongbong Marcos mo. Kaya dapat yun ang atupagin mo. Isabihin mo sa mga Pilipino ano ng kagunggungan ang ginagawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Hindi mo trabaho na hanapan si VP Sara ng trabaho. Unang-una sa lahat, si VP Sara po ay spare tire lang. Wala talaga siyang ganap. So kung ano man yung gusto niyang gawin sa kanyang opisina, walang problema yan dahil wala naman talaga mandato yung kanyang opisina. Ang mandato ng opisina antayin mamatay yung amo mo na ang tagal-tagal mangyari. Yun. Boba. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, magkakaroon tuloy ng speculation. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Boom! Oo nga naman. Yung tanong ng tanong tanga yan. Yung laging nagtatanong tanga yan, katulad ni Claire Castro, yung, ano nangyari? Sino ba talaga? Ano ba talaga? Yung mga ganyang klase, bobo yan. Tanong ng tanong. Di ba ganyan yung mga klase mo? Ang ina mo, tanong ka ng tanong, ang bobo mo. Kakasabi lang nung teacher. Ayun, hindi ka kasi nakikinig. Kakasabi lang nung teacher, tanatanong mo tanongan, bobo ka talaga. Kakadikit mo yan kay Larry Gadon, kaya naging bobo ka na eh. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last 3 questions. Ayan. Good luck daw. Ay, nako, Diyos ko po, ay talaga naman. Binanatan pa nga ni Inday Sara dito yung bloodless war on drugs ni Bongbong. Tapos si Claire Castro nagpakita pa ng picture. Ito yung picture, yung tatay din niya, yung tatay din, kasi sabi ni VP Duterte nung tinanong siya sa war on drugs, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful. So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful o hindi. Di ba? At sinabi din niya, tanungin ko lang ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng hindi trabaho ng presidente mag-photo op sa nahuling drugs at mag-photo op sa pagsisira at nahuli na drugs. Di ba? So anong sinasabi ni Inday Sara dito? Doon sa photo op. Hindi naman talaga trabaho ng presidente mag-photo op eh. Wala yun sa job description niya. Hindi rin trabaho ng presidente yung magsira ng droga. Wala rin yun. Pero pwede niyang gawin. Kasi ang sinasabi ni Franz Castro, ito, yung tatay mo rin, nag-photo op nun, yung tatay mo rin, sumira ng drug war, ay ng droga noon. Tingnan mo naman, yung drug war ni Pangulong Duterte, naubos yung droga talaga, nagmahal ang droga. Wala nga nahuhuling droga noon dahil halos walang pumapasok sa Pilipinas. Napuno ang mga kulungan. Naubos ang mga drug lord. Nagtakbuhan yung mga drug lords. Kaya nga nakulong si De Lima, tumakas si Kerwin Espinosa, si Jed Mabilog, tumakbo pa sa Amerika dahil ganun katindi yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Nagpulasan yung mga drug lords sa Pilipinas. Sa tatay mo. Sa tatay mo tuloy. Sa shota mo si Bongbong, Claire Castro.
Oh, marami kayong nahuli. Magtataka ka, bakit ang dami niyong nahuhuli? Ibig sabihin, ang dami nag-a-attempt magpasok. Kung marami nag-a-attempt magpasok, ibig sabihin, walang respeto yung mga drug lords ngayon sa batas sa Pilipinas. Bakit? Papaano? Mayroong issue, mayroong chismis na yung presidente mismo addict. Di ba? O ngayon, dito sa Pilipinas, nung panahon ni Duterte, may ganyan ba? Walang pumapasok na droga noon dahil pag nahuli ka, yari ka talaga. O ngayon, may nayayari, meron mga namamatay na pusher, wala. Meron mga, alam mo kung ba't walang namamatay na pusher? Kasi walang nahuhuling pusher. Meron ba kayong mga legitimate operation ng mga droga? May nawawala, may namamatay? Wala. Bakit? Kasi wala naman nahuhuling drug lord at saka mga pusher talaga. Puro drugs. Saan ka naman makakita ng isang drug operation na drugs lang meron, walang ano? Kaya parang sabi ko nga war on drugs. Ibig sabihin yung gera nyo laban lang sa droga, yung droga mismo. Oh, pero wala kayong war on drug users, war on drug pushers, war on drug couriers. Wala kayong ganun. War on drugs lang literal. Ang kalaban nyo gera. Ay, mali. Ang kalaban nyo droga. Pag nahuli nyo yung droga, tuwan-tuwan ako, yes, nakakuha kaming droga. Oh, wala kayong pakialam kung sino may-ari ng droga na yun, basta nakakuha nyo yung droga. Kaya nga, kung di ba kayo mga tanga, kung ganyang karami yung pumapasok dito na uhuhuli ninyo, gaano karami yung hindi nyo nahuhuli? Mas marami yun. Nakita nyo yung nakaraan, may nahuli ng nagre-repack ng shabu sa naka-Facebook live. Nagsashabu sumisinghot naka-Facebook live. Mayroon pang vlog kung paano tumuro, ito ang tutor, ito ang ganito, ito ang ganyan, ginagamit sa... Tangina nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Lahat ng nagdadrugs noon, putya talaga naman. Kumakain muna ng marami bago sumuyop para hindi mahalata. Ngayon, tanginang yan, proud na proud yung mga addict. Bakit? Puta, presidente nila, di umano, ay addict eh. O, di ba? Nagpa-drug test na, hindi pa. Kasi daw, hindi daw yung konektado sa trabaho niya. Ba't siya magpapa-drug test? Isipin mo yan, meron kang ganyang klase ng presidente. Tapos proud na proud si Claire Castro na wag mo ikukumpara si Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos kasi mansana si Pangulong Duterte, bulok na kamyas si Marcos. Oo, yung nakakabulutong na berry si Bongbong Marcos. Walang hiya ka. Itigil nyo na yan. Oh, so lupit ng mga binitawang salita ni Bibi Sara dito, boba daw. Boba naman talaga yan si Claire Castro, wala na tayong ano dyan. Wala nang ano yan. Kumbaga, kung magkakaroon, kung may highlight si Erap Estrada ng kanyang mga katangahan nung presidente siya, mga funny statements niya, mas marami ito si Claire Castro. Mantakin mo, pagkalat mo, 7 na lang ang 7 kilong bigas ang pinangako ni Duterte. Ganyan ka fake news yan. Yang ulol na yan. No? Anyways, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo at magkita-kita po tayong muli sa susunod na vlog. Mag-like and share, mag-subscribe po yung di pa po nakasubscribe at salamat po doon sa mga magsisend ng kanilang blessing sa ating channel. Maraming salamat. Magandang hapon. Happy weekend sa inyo lahat. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili.